Samantala sa iba pang balita, isang araw bago ang deadline ng pagsusumite ng income tax returns, dumagsa ang mga taxpayers sa Quezon City Revenue Office. Tiniyak naman ng pamunuan ang maayos na sistema sa paghain ng ITR. Ang buong ulat ihatid sa atin ng aming kasamang si Haji Camino, live mula sa lungsod ng Quezon. Haji, kamusta na ang sitwasyon ngayon dyan? Magandang hapon sa iyo, Kirby. Tinatayang nasa 300,000 mga self-employed individuals at corporations ang naghain ng income tax return noong nakaraang taon dito sa Quezon City Revenue Region 7. At ngayong taon, inaasahan nilang mas dadami pa ang maghahain ng ITR, lalo na't mas maayos na ang sistema ng proseso dito magmula pa lamang sa pila. Maaga pa lamang dinagsana ng taxpayers ang opisina ng BIR. Karamihan sa kanila ayaw nang sumabay pa sa buhos ng mga taong hahabol sa deadline ng filing of ITR bukas. Ayon kay 7 Director Jonas Amora, kung ikukumpara noong nakaraang taon, maayos pa rin naman ang sistema ng proseso sa filing maliban na lamang sa dagdag na improvement dito. May iwasan na ang kalituhan ng taxpayers dahil sa labas pa lamang ay may malaking tarpaulin ng itinalaga na nagsasaad ng step-by-step procedure o process. Narito po at pakinggan natin pahayag ni Director Jonas Amora. Yung sistema natin ginawa noong nakaraang taon ay in-improve lang natin, no? Like for instance, this time, naglagay tayo ng lane para sa mga senior citizen, sa mga pregnant women at saka mga persons with disability. So para hindi na sila sasali doon sa mahabang pila sa mga younger ones, so yung walang problema. Another one na medyo kinuha natin is nag-put up tayo ng isang station para doon sa mga taxpayer na nagpa-file ng sobra sa limang returns para naman hindi masyado silang nagtatambay at naiinip yung nakasunod sa kanila sa daming dala nilang returns. So gumawa tayo ng special lane para saan doon sila magpa-file para medyo bumilis naman yung pila ng ibang mga nagpa-file. Kirby, 6 na stations ang itinalaga ng BIR 7QC para sa taxpayers. Ang Station 1 ay para sa kuhaan ng form, Station 2 para sa tax computation and assistance, Station 3 ay para naman sa special desk para sa mga persons with disabilities o PWD, senior citizens at buntis, Station 4A at B para sa filing without payment, Station 5 para sa with payment, at ang ika-6 naman ay isang medical assistance desk na kanilang itinalaga. At dahil nga mainit ang panahon, Kirby, may mga namimigay din dito ng libreng tubig para sa mga taxpayer. Nagpaalala naman ang pamunuan sa mga hindi makakapag-file ng ITR kung ano ang naghihintay na parusa para sa kanila. Narito tunghayan natin. Pag lumagpas tayo bukas, may mga kaukulang penalties yan. 25% surcharge, may interest pa na 20% per year up to the time magbayad kayo, at may kadagdagan pa yung compromise penalty depende sa basic tax na babayaran ninyo. So yun yung mga penalty magiging babayaran nila kung sakaling hindi sila makahabol hanggang bukas. Kirby, kung makikita mo naman itong sitwasyon dito sa aking likuran, ay hindi pa rin nauubos yung pila, yung bulto ng mga tao na pumipila dito sa may bahagi ng QC Revenue Region 7. At tuloy-tuloy pa rin po sila sa pagdagsa dito upang maghain ng kani-kanilang mga income tax return. At paalala na lamang siguro para sa ating mga kababayang taxpayer, hanggang mamayang alas 5 ng hapon lamang po bukas ang opisina ng BIR 7, habang bukas naman sa mismong deadline ng filing ng ITR, alas 5 po impunto ng hapon ay isasarado na po ang filing. Bubuksan naman po yan bukas ng alas 8 ng umaga. Ibig sabihin, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Para naman po sa mga hindi makakapag-file, payo nga po ng Bureau of Internal Revenue, it's better late than never. At kasama pa din po ang buong tropa ng Unit 4 mula po dito sa Quezon City para sa Telebisyon ng Bayan, Haji Camino. Maraming salamat sa iyo, Haji.